Si Maria Alexandrovna Petrova ay ipinanganak noong 1978 sa Moscow, ang kapital ng Russia. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa middle class. Ang kanyang ama ay isang swimming coach at ang kanyang ina naman ay walang permanenteng trabaho. At ang kanyang kapatid na lalaki ay sumunod sa career ng kanilang ama. Mula sa murang edad, nagpakita na si Maria ng talento sa sports, lalo na sa swimming. Kilala siya sa kanyang lakas ng katawan at athletic na pangangatawan. Ngunit sa likod ng hitsura ng isang ordinaryong pamilya, may kasaysayan pala ng karahasan at kawalan ng katatagan. Ayon sa sariling salaysay ni Maria, ang kanyang pagkabata ay puno ng pang-aabuso. Ang kanyang ama na isang alcoholic ay madalas na binubugbog siya, pati ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Sa isang insidente noong 4 na taong gulang pa lamang siya ay na-ospital matapos bugbogin ng marahas ng kanyang ama. Sinabi ni Maria na sobrang agresibo ang kanyang ama at walang ginawa ang kanyang ina. Ikinuwento rin niya na binubugbog din siya ng kanyang kapatid na lalaki, kaya lumaki siya na puno ng takot at galit. Ang mga pang-aabusong ito ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang pagkatao. Na-diagnose si Maria sa murang edad na may schizotypal personality disorder, isang sakit sa pag-iisip na may kakaibang pag-uugali, hirap makipag-ugnayan sa iba at paranoia. Sa kabila ng diagnosis, hindi tuloy-tuloy ang kanyang gamutan. Kasama rito ang pananatili sa mga psychiatric hospital simula na siya ay 16 years old. Sa mga panahong ito, nag-iiba-ibang ugali ni Maria sa pagitan ng pagiging kalmado at biglaang pagiging marahas. May isang pagkakataon pa nga na muntik na niyang sakalin ng kanyang ina matapos nilang magtalo tungkol sa pera. Sa isa pang insidente, sinaksak niya ang kanilang aso ng 18 beses at sinabi niyang hindi siya nito ipinagtanggol laban sa kanyang kapatid. Nagbigay din si Maria ng magkakaibang salaysay tungkol sa umano'y sapilitang pakikipagtalik. Sa isang version, sinabi niyang inatake siya ng isang binata habang nasa sports training. Sa isa pa, sinabi niyang kaklase niya ang gumawa nito. Sa ikatlong version, sinabi niya na ang kanyang kapatid at mga kaibigan nito ang gumawa nang siya'y 4 na taong gulang pa lamang. Sa ika-4 na version naman, itinuro niya ang isang mas matandang guro sa technical school kung saan siya'y nagtrabaho. Mahirap patunayan ang mga kwentong ito dahil pabago-bago ang mga detalye, depende sa kung sino ang nag-i-interview sa kanya. Ang tiyak lamang para sa kanyang pamilya, si Maria ay isang hindi matatag na dalagang babae. Minsan ay nagdadamit siya ng sexy at mapang-akit na damit. Nawawala ng buong gabi at marahas ang reaksyon kapag siya ay sinisita. Sa hindi malilimutang pangyayari ay nang maglagay siya ng announcement para sa sexual service sa isang newspaper. Dahil dito sobrang nabalisa ang kanyang ina at muntik ng atakihin sa puso nang sagutin ang tawag ng isang kliyente. Matapos makapagtapos ng high school, sinubukan ni Maria ang iba't ibang trabaho. Nag-aral siya ng secretarial courses. Nagtrabaho bilang waitress, tendera at modeling instructor ngunit walang nagtagal. Dahil sa kanyang karanasan sa swimming, nakakuha siya ng trabaho bilang isang PE teacher sa isang paaralan sa Moscow. Sa trabaho, si Maria ay itinuturing na responsable at masipag. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang dedikado at nirerespeto. Ngunit napansin din nila na may kakaiba siyang mga ugali. Ayon sa kanyang mga katrabaho, minsan ay pumapasok si Maria sa trabaho na nakadamit na parang lalaki. Ayon sa kanyang mga estudyante, siya ay antisocial, ngunit kakaiba dahil humingiti siya sa mga estranghero sa kalye na ikinagugulat ng maraming tao. May mga tensyon din sa kanyang trabaho. Sinabi ni Maria na may isang mas matandang PE teacher na nagbibigay sa kanya ng kakaibang atensyon na sobra niyang ikinakailang. Kaya naman paulit-ulit niyang hiniling na tanggalin sa trabaho ang guro, ngunit tinanggihan ang kanyang mga kahilingan. Ayon kay Maria, ang alitang ito ang nagpapaalala sa kanya ng mga trauma noong bata pa siya at lalo pang nagpalalim ng kanyang galit sa mga lalaki. May nakagawian si Maria na tumakbo tuwing gabi sa mga kalye ng Zunino, isang residential area sa south ng Moscow. Sa una, tila isa itong healthy na gawain, ngunit kalaunan ay naging mas madilim ang kahulugan nito. Nagsimula siyang magdala ng kutsilyo na nakatago sa manggas ng kanyang damit at handang manakit. Noong gabi ng March 1, 2002, bandang alas 10 ng gabi, umalis si Maria sa trabaho at pauwi na sana, kaya nakaraniwan niyang ginagawa. Malapit sa Varshavkaya Metro Station sa mahintuan ng Shalom Theater, nakita niya isang 20-year-old na lalaki na nagngangalang Igor Kormonikov. Paika-ikatong naglalakad at halatang lasing.
Ayon sa kanya, habang dumadaan siya, hinila umano ni Igor ang kanyang coat at siya'y minura. Sinabi niya na agad niyang hinugot ang kutsilyo mula sa kaliwang manggas at sinaksak ang lalaki sa leeg na nagdulot ng malalim na sugat. Pagkatapos bumagsak si Igor, sinipa pa raw siya ni Maria sa mukha. Sinabi niyang ginawa niya ito dahil sa takot na baka siya'y muling mahawakan. Ang pag-atake ay napakabrutal, naputol ang jugular vein ni Igor at namatay ito makalipas lamang ang ilang minuto. Bumagsak siya sa aspalto at mabilis na tumakas si Maria. Umuwi si Maria, hinugasan ang kutsilyo at ang kanyang mga damit at nagpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Sa simula ay nakala ng mga pulis na ito isang hiwalay na insidente, marahil isang away ng mga lasing. Walang ebidensya na nagpapahiwatig na isang babaeng sangkot kaya natigil ang investigasyon. Ngunit yon ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na linggo, patuloy pa rin na nagra-running si Maria tuwing gabi. Pero sa pagkakataong yon ay malinaw na ang kanyang layunin. Yun ay ang saktan ang mga lalaki, lalo na ang mga lasing. Kalaunan sa parehong buwan noong March 27, nakasalubong niya si Nikolai Zubin, isang 50-year-old na retirado sa Siverskaya Street. Sa walang malinaw na dahilan, nilapitan niya ito at nilaslas ang leeg nito gamit ang kutsilyo. Dahilan para mamatay si Nikolai sa lugar bago pa dumating ang ambulance. Ang pagkakapareho ng dalawang pagpatay, lalo ng eksaktong sugat sa leeg ang nagpapaalarma sa mga pulis na maaring may serial killer. Gayunman, hindi pinaniniwalaan ng mga otoridad na isang babae ang salarin, kahit may mga saksi na nagsasabing may nakita silang babaeng figure sa mga lugar ng krimen. Mula huling bahagi ng March hanggang kalagitnaan ng April, umatake pa si Maria ng 3 lalaki. Lahat sila ay nakaligtas ngunit nagtamo ng malulubhang pinsala. Ang kanyang mga target ay madalas matatanda at lasing na mga lalaki. Nilalapitan niya sila sa pagitan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, kapag madilim na at mahirap makilala ang salarin. Inilarawan siya ng mga nakaligtas na isang babae nasa middle age, matangkad at athletic ang pangangatawan. Ngunit tumanggi ang mga pulis na tanggapin ang ganitong version dahil naniniwala ang mga pulis na isang lalaki ang salarin na nagdadamit babae lamang. Dahil sa kawalan ng aksyon na ito, nakapagpatuloy si Maria sa kanyang mga krimen ng halos 2 buwan. Natapos lamang ang serye ng mga krimen dahil sa isang maswerteng pagkakataon. Noong April 22, isang batang assistant detective na nagngangalang Maligan ang naninigarilyo sa Letnoskovkaya Street nang mapansin niya isang kakaibang bagay. May babaeng dumaan na may suot na puting rubber shoes na may bahid ng tila sariwang dugo. Naghinala siya at sinundan ng babae hanggang sa isang gusali at agad siyang humingi ng backup. Sapat ang impormasyong ito para makakuha ang mga pulis ng search warrant para sa gusali. Kinabukasan, April 23, 2002, pumasok ang mga pulis sa apartment ni Maria. Natagpuan nila siya naghuhugas ng dugo mula sa isang kutsilyo sa banyo. Hindi siya nanlaban ng arestuhin at agad siyang umamin. Detalyado pa niyang ikinuwento ang mga krimen nang walang pagkakamali sa mga petsa at lugar. Inamin ni Maria ang 2 pagpatay kina Igor at Nikolai. Inamin din niya ang 3 tangkang pagpatay. Binanggit din niya ang iba pa mga pag-atake ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi matukoy ang mga biktima, limitado lamang ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa panahon ng interogasyon, ikinagulat ng marami ang pagiging bukas at cooperative ni Maria. Ikinuwento niya ang kanyang traumatic childhood, ang pang-abuso ng kanyang ama at kapatid at 2 umano'y sapilitang pakikipagtalik noon. Ayon sa kanya, ang kanyang mga target na mga lasing na lalaki ay nagpapaalala sa kanya ng mga taong umabuso sa kanya noon. Sinabi ni Maria na hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng isang lasing na lalaki, para may sumasabog sa kanyang loob. Para raw itong paghihiganti sa lahat ng dinanas niya sa buhay. Malaki naging papel ni Major Dmitry Moronov mula sa Criminal Investigation Department ng Moscow. Gumamit siya ng mahinahong paraan sa pakikitungo kay Maria. Dahil doon, nakuha niya ang tiwala nito at nailabas ang detalyadong pag-amin sa mga krimen. Ayon kay Dmitry, itinuturing ni Maria ang anumang atensyon mula sa lalaki bilang harassment. Ito raw ay malinaw na epekto ng kanyang mga trauma. Isang psychiatric evaluation sa Sersky Institute ang nagkumpirma sa kanyang diagnosis na schizotypal personality disorder. Napag-alaman din na wala siyang ganap na kakayahang maunawaan ang bigat at seryosong epekto ng kanyang mga ginawa.
Nagkaroon ng pangamba na ideklarang hindi criminal responsible si Maria at ipadala lamang sa sapilitang gamutan imbis na ikulong sa bilangguan. Noong 2003, nagpa siya ang Korte Suprema ng Russia na si Maria ay legally insane. Sa halip na ikulong, siya ay ipinasok sa isang maximum security psychiatric hospital para sa sapilitang gamutan. Sobrang nagalit ang mga pamilya ng mga biktima na humiling na siya ay makulong sa bilangguan. Simula noon, ilang beses nang inilipas si Maria sa iba't ibang psychiatric institution. Kabilang dito ang kilalang Kazanka at kamakailan lamang ang Psychiatric Hospital No. 5 sa Chekhov malapit sa Moscow. Noong 2013, kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagpapalaya sa kanya. Nagbabala ang media na maaring palayain si Maria sa ilalim ng medical supervision. Gayunpaman, ayon sa pinakahuling mga ulat, nananatili pa rin siyang nakakonfine. Ipinapakita raw niya ang agresibong pag-uugali, nakikipag-away sa mga staff at ilang beses nang nagtangkang tumakas. Patuloy na binibisita ni Major Dmitriev si Maria. Para sa kanya, si Maria ay isang napakakomplikadong tao na may malalim na mundo. Ngunit siya ay lubhang nasugatan ng mga trauma na humantong sa matinding karahasan. Ang kaso ni Maria ay nagdulot ng malaking ingay sa buong Russia. Dahil dito, binigyan siya ng palayaw na Zhuzhino Maniac. Ang kanyang kwento ay may pagkakahawig sa kaso ni Aileen Wuornos na isang Amerikanang serial killer. Si Aileen ay nagsabi rin na gumanti lamang siya sa mga lalaki dahil sa mga pang-aabusong ginawa dati sa kanya. Pareho silang may traumatic childhood at may mga psychiatric diagnosis. Ngunit habang binitay si Aileen, si Maria naman ay pinasok sa isang psychiatric institution. Sa kasalukuyan, si Maria ay nakakulong pa rin sa isang psychiatric facility na hindi isiniwalat ang lokasyon.